Ikaw na cute. Ang lakas ng loob mong saktan ang lolo ko. Dalian nyo, itong baliw na to. Ang liwanag ng espadang jade na ito. Hindi ko alam kung bakit. Pero paunti-unti itong humihina araw-araw. Kung magpapatuloy ito, ang bisa nito, siguradong mawawala rin. Vator sa buong mundo, 100 taon na ang nakalipas. Sabi nila, siya raw ang maestro ng Sword God. Ang dating Great Elder ng Daoxuan sect. Minsan, para patunayan ang kanyang galing sa espada, pinaslang niya ang hindi mabilang na mga nilalang. At sa huli, pinalayas siya mula sa Daoxuan sect. Napakagandang espada. Sayang nga lang, dahil matagal ang pumanaw ang Sword Spirit sa loob nito. Pero kahit na ganoon, isa pa rin itong pambihirang kayamanan sa mundo. Bagay naman sa katayuan ko. Hindi na rin masama. Zongzi, ang dalawang espada, ang Hugu at Suanbing. Huwag mo silang pagtangkaan. Zongzi, payo ko lang sa'yo. Mas mabuti kung wala kang gagawing masama sa Hugu Sword. Giant 2. Ano man ang sabihin mo, ako pa rin ang maestro mo. 100 taon na tayong hindi nagkita. Ganito mo ba ako sasalubungin? Mula noong sandaling para lang hasain ang iyong galing sa espada. Pinaslang mo ang milyon-milyong inosenteng buhay. Hindi na kita kinikilalang maestro. At hindi ka karapat-dapat na maging maestro ko. Noon, dahil sa utang na loob ko sa pagtuturo mo sa akin, hinayaan kitang mabuhay. Kung hindi ka pa rin marunong magsisi. Model. Kung ganon, wag mo akong sisihin kung maging malupit ang aking espada. Ipinanganak akong may likas na galing sa espada. At natanggap ko pa ang pamana mula sa Spirit Realm. Ipinagkaloob sa akin ang espada 23. Sino sa mundong ito ang makakatapat sa akin? Kaya bakit ko pa kakailanganin ang iyong awa? Pero, ako, si Zongzi, ay hindi isang taong hindi makatwiran. Pagkatapos ng 3 buwan, babalik ako para kunin ang 2 espadang ito. Sa oras na iyon, hahamunin ko rito ang lahat ng mandirigma sa buong mundo. Kung walang sinuman ang makakatalo sa akin, ang 2 espadang ito ay mapapasakamay ko na. Ang 2 espadang Guro. Ang punong guro, natatakot akong nakarating na sa antas ng pagsasanib. Talaga bang may tiwala ka sa sarili mo na matatalo mo siya? Pumanaw na si Lu Weng, naglaho na ang kanya. Siguro, pwede nating hingin ang tulong ni Senior Zetian. Model. Panginoon, nagawa ko na po ang inyong pinag-uutos. Si Zetian, hindi pa rin nagpapakita. Ganon ba? Ipahihiram ko muna sa'yo itong espada ng guho. Bumalik ka roon pagkatapos ng 3 buwan. Opo. Ang 2 espada, ang Fire Dance at Mystic Eyes. Mga banal na sandata pa rin ang mga iyon. Imposibleng. Basta na lang nila tayong hahayaang kunin ang mga iyon. Sa oras na iyon, tiyak na magpapakita si Zetian. Ang taong ito ay dapat mapunta sa aking spirit realm. Panginoon, kailangan pa po bang gumamit ng banal na sandata? Nakita ko na po ang 2 espadang iyon. Pumanaw na ang mga kaluluwa ng espada. Baka si Zetian ay puro lang itsura pero mahina naman talaga. Hindi dapat maliitin ang lakas niya. Kung isang cultivator na tulad niya ang tatakas ng buong lakas. Kahit ako ay hindi sigurado kung mapipigilan ko siya. Ang kailangan mo lang gawin ay painin siya para lumabas. Sa oras na iyon, may sarili akong paraan para hindi siya makatakas. Paano kung hindi magpakita si Zetian? Anong gagawin natin? Palagi siyang magaling magtago. Kahit ang banal na babae ng Daoxuan sect ay hindi pa siya nakikita kailanman. Lahat ng cultivator ay mayayabang at mataas ang tingin sa sarili. Ituring mo siya bilang isang cultivator mula sa Immortal Realm. Paanong hindi siya magpapakita? Huwag kang mag-alala, iwanan mo lang ang 2 espadang iyon. Ang totoong Abyss ay matagal nang sumabog. Ang nangyari sa Daoxuan sect ay isang maliit na bitak lang. Ano? Dahil lang dyan, takot ka na. Minaliit pa rin ng sanlibutan ang Abyss. Kahit na noong huling pagsabog ng Abyss, winasak din ito ang halos kalahati ng spirit world. Pero iyon ay simula pa lang pala. Yung bagong taon na binanggit ni Senior, mukhang napakasaya. Bakit hindi natin isama sina Master at Senior Uncle para magdiwang din ng bagong taon? Kinyi, halika rito. Magbigay galang ka sa Great Elder. Ang inyong lingkod, si Lo Kinyi, ay nagbibigay galang sa Great Elder. Giant 2, nagbibigay galang sa Holy Maiden. Sige na. Mula ngayon, iba na ang usapan.
Ngayong araw, kailangan nating pag-usapan kung paano haharapin si Sword Maniac Zhongzi. Sword Maniac Zhongzi. Sino na naman yon? Si Sword Maniac Zhongzi ay ang Great Elder ng Daox One Sect. Sa loob ng 100 taon, siya rin ang aking master. Para patunayan ang kanyang espada, pinaslang niya ang milyon-milyong tao at nag-iwan ng di matatawarang kasalanan. Ngayon, pumasok na naman siya sa Spirit World at naabot ang antas ng integration. Sa harap ng Fire Dance at Mystic Ice Words, ipinahayag niyang hahamunin niya ang lahat ng kalaban sa buong mundo. Kung walang sinumang makakatalo sa kanya, kukunin niya ang 2 espada. Sa ngayon, si Lu Wen ay pumanaw na at naglaho na ang kanyang kaluluwa. Ang 4 na Sectmaster ay malubhang nasugatan. Ako na lang ang tanging makakalaban sa kanya. Pero sa laban na ito, hindi rin ako lubos na nakakasiguro. Kaya naman, para makasigurado, umaasa ako na mahihiling ang tulong ni Senior Zeshan. Pero sabi ni Senior, nagpunta siya para maghanda para sa bagong taon. Bagong taon. Ang ibig mong sabihin, pansamantalang hindi makakakilos si Senior. At saka, si Senior, hindi rin niya sinabi kung kailan siya babalik. Hayaan na. Tutal, ako rin naman noong una. Ang naawa kaya hinayaan kong mabuhay ang demonyong iyon. Kaya ngayon, nararapat lang na ako mismo ang maglilinis ng aming hanay. Pero, Great Elder, ang inyong kapangyarihan at ang kalagayan ninyo, gamit ang sukdulan kong lakas, kung magagamit ko ang secret technique, siguro ay sapat na para labanan siya. Secret technique? Hindi. Hindi maaari. Kuya, ang katawan mo ngayon, isa lang itong hamak na katawan. Bakit ko ito panghihinayangan? Ang ating ninunong tagapagtatag, si Master Tianfeng, ay nagbuwis ng buhay para pigilan ang Ibais. Kung kaya niyang isakripisyo ang sarili niya, ako pa ba ang manghihinayang? Ngunit, ang paggamit ng secret technique ay nangangailangan ng sapat na oras. Tianyao, Bailing, pagdating ng oras, kakailanganin kong kontrolin ninyo ang Great Protection Formation para bigyan ako ng oras. Kuya, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Ang mga taga-Spirit Realm, dati itinatago ang sarili sa mundo para magsanay. Pero sa nakalipas na 100 taon, madalas na silang nagpapakita at nakapagtataka ang bilis ng paglakas nila. Para bang, na parang hindi kailanman magpapadala sa kadiliman. Kuya, ano naman ang kinalaman niyan sa pagpapakamatay mong harapin siya? Anong koneksyon niyan kay Sword Maniac Zhongzi? Sectmaster, dati taglay rin niya ang dalisay na kabutihan. Pero simula noong, pumasok siyang mag-isa sa Spirit Realm. Pagbalik niya, bigla na lang nagbago ang ugali niya. Naging paranoid at malupit. Ang hinala ko, matagal nang sumabog ang Ibais. At ang Demon Realm ay naging pugad na ng kasamaan. Kung ngayon pa lang, dahil lang sa isang Sword Mania, ay naduduwag na tayo. Paano pa kapag ang mga halimaw mula sa Spirit Realm ay lumabas na? Tayo, saan pa tayo tatakbo? Great Elder, totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Haka-haka ko lang ang lahat, pero may mga palatandaan. Mag-isa akong pupunta sa Sea of Calamity para lang bigyan ang lahi ng mga tao ng isang sinag ng pag-asa. Mga kasama, para sa kinabukasan ng sangkatauhan, tayo ay dapat maging handa sa pinakamasaklap na sitwasyon. Domain Master, may mga tao akong laging nakabantay doon. Si Zeshan ay hindi pa rin nagpapakita. Sa halip, maraming mga cultivator ang dumarating dahil sa kabantugan nito. Ang sabi, poprotektahan daw nila ang Divine Sword hanggang gulo. Ang ating Spirit Realm ay kulang na kulang sa ganitong klase ng taong hindi basta-basta nagpapadala sa kadiliman. Magpadala sa kadiliman. Taglay ko ang Sword Bone mula pagsilang. Sino pa?